day po sa inyong lahat. Welcome na naman sa another episode ng ating vlog na kung saan ang topic po natin for today ay tungkol sa katanungan ng isa sa mga subscriber ulit natin. Sila po kasi ay interesado na mag-alaga ng ating paitloging manok at nagre-request kung pwede raw na sila ay mag-training sa ating farm para daw sila ay matuto. Halos lahat po ng mga gustong mag-alaga ng paitloging manok, lalong-lalo na po yung medyo marami-rami na rin, 500 heads above. May mga ay nagre-request sa atin. Kaya lang, ang palagi kong sinasabi, bago po kayo mag-alaga, panoorin nyo lang po yung mga video natin. Lalong-lalo na yung mga topics tungkol sa pag-aalaga or kung paano magsimula. So, kagaya ni Sir Anoy dati ng San Felipe, Zambales. Sila po yung galing sa Qatar, sila pong mag-asawa. Ganon din yung kanilang plano dati na kung pwede daw silang magstay ng ilang araw sa ating farm para sila ay matrain, matuto. Pero ang ginawa po namin, gaya po ng isasagot ko sa inyo ngayon, ay hindi na po kailangan. Kasi po, as long as napapanood nyo naman na po yung mga vlog natin, ang napaka-basic lang naman po kasi yung gagawin natin sa ating mga manok pag sila ay dumating. Yan. Ang napaka-ano po dyan, importante po, pakakainin natin sila ng feeds. Pakakainin po natin sila at painumin sila ng malinis na tubig na may halong vitamins. So, yan po yung basic. Siyempre po, naiintindihan naman natin na pag talagang baguhan tayo, tayo po ay nangangapa. Hindi mo alam kung ganun yung di ba? Ganun palagi nangangapa ka sa dilim. Ayan. So, dito po sa atin, basta pagdating po ng na-order nyo, sa akin man or sa iba, 1 hour muna na magpapahinga yung manok. Huwag nyo po muna silang painumin agad-agad ng tubig. So, kung available yung vitamins, kung wala pa naman, pwede naman yung plain water muna. So, naalala ko tuloy yung isa sa subscriber natin na nakabili sa atin. Pagdating ng manok, hindi niya alam yung gagawin niya. Pati pagpapainom, hindi niya alam kung paiinumin niya na ba ng vitamins or hindi. Kaya lang sa sobrang lito, hindi niya alam yung gagawin, ay hindi niya pinainom yung kanyang manok hanggang sa ako po ay nag-reply sa kanila mga bandang alas 7 na ata ng gabi. So dumating yung manok sa kanila ng mga alas 8, hindi nila alam yung gagawin. So parang hindi muna nila pinainom. Inantay muna yung instruction ko. Sa tingin ko, na-discuss ko naman na yan sa mga suki natin dito, ay sigurado na napanood na nila. Nga po kung anong episode po yung natin, yung vlog natin na mention ko yung ganun na kwento. Ayan po, para pati ako ma-remind. And dahil sa dami na rin po talaga ng mga video natin dito, 400 plus na. Ayan, yung mga na-upload natin. Ayan, so ganun po. Sakaling walang vitamins, plain water syempre. Ayan, and then yung feeds, pagkatapos nyo silang painumin, pwede nyo na rin isunod kaagad yung kanilang feeds na kakainin. Pero konti lang muna sa kanilang first day. Pag nabitin, dagdag lang po kayo ng dagdag. Ayan, kasi po yung manok, hindi naman po yan kakain ng sobrang dami. Yung sa manok na nangingitlog, kagaya ng lowman natin na strain or lahi, 115 grams po yung kanyang maximum na pwedeng kainin. Ngayon, kung talagang siguro gutom na gutom yung manok, pero kapag regular naman yung pakain natin sa ating manok, ay tama na po yung 115 grams. Ayan, hindi na po dyan hihigit. So, wag po kayong mag-alala na ma-overfeed nyo sila ganyan. Sakaling ma-overfeed nyo sila, ang epekto lang yan ay sa health ng manok, wala namang gaanong epekto. Kaya lang, maapektuhan yung bulsa natin. Sakaling sumobra tayo ng, halimbawa, 115 kilos dahil lowman, kung 100 heads ay 11.5 kilos, kung sosobra man yan, siguro mga 1 kilo lang. So, wala po kayong dapat ikabahala. Ganon din naman sa tubig. Pero syempre, kailangan nating i-maintain or i-control yung pakain natin sa 115 grams per bird sa lowman. 110 grams naman sa decalb para
hindi po masakit, 'di ba? Sayang na rin po kasi pareho lang naman yung kanilang itlog. Gaya nga ng nasabi ko, yung 115 grams na ipapakain natin, dumaan na po yan sa masusing pag-aaral diyan sa kumpanya na pinanggalingan ng ating mga sisiw. Ganun lang po sa mga baguhan, pakakainin, paiinumin natin yung ating mga manok. Sakaling sila ay nagkasipon, dahil hindi naman po talaga natin maiwasan yan, paiinumin po natin sila ng antibiotics. Ayan. So yung mga antibiotics natin, norfloxacin, enrofloxacin, generic name. And then ang ipapakain nyo, pagdating ng manok dyan, pwede na po yung layer 1 na feeds. Laying mash po yan or layer crumble. At yan naman po ay ipapakain nyo pagdating ng inyong alaga hanggang sa sila ay ikakal nyo na. Kapag sila ay may malaria, ang malalaman po natin na possible na magkaroon sila ng malaria kapag sila po ay dumudumi ng green dun sa silungan. Pwede nyo na pong painumin kaagad ng CXD3 or Pyrestat o kaya yung Omnistat. Kahit alin po sa tatlong nabanggit ko, pwede nyo pong ipainom. And then, kapag sila ay bumagsak yung production, kapag medyo matagal-tagal na yung inyong RTL dyan, pwede nyo rin silang purgahin. Yung purga ay tape terminator naman yung pangalan yan. Sa umpisa lang talaga na lalo na, di ba? Kapag newbie, parang nakakalito. Paano ba yun? Paano ba yun mang-mugs? Ganyan. Pero kapag andyan naman na, ay madali na po. Kaya nga po sabi ko, step by step, kapag may nagtatanong, halimbawa nagpabook pa lang, tatanungin niya ako, Mang-mugs, paano pala yung lighting program? So kako, ma'am or sir, saka na lang po natin yan pag-usapan kapag medyo malapit-lapit na. I-chat nyo po ako kapag ang manok ninyo ay nasa malapit-lapit ng mag 23 weeks. Kasi yung lighting program dun siya mag-start sa edad ng manok na 23 weeks. Para hindi muna para hindi muna madagdagan yung kanilang iniisip, Hindi muna sila ma-stress. Pagdating muna, ganun, pakain, painom ng malinis na tubig, di ba? Linis sa surroundings, walis-walis. Para hindi mo na maging complicated. Ayun, yun yung hinahanap kong word. Ayan, and then kapag andun na, biglang, ganito lang naman pala. Basta pinapakain natin ng maayos, tama, pinapainom natin, yung kanilang tubigan ay hindi naglilik, hindi tumatagas, para hindi mabasa yung feeds, yung mga ganyan. Kahit iswitch nyo lang yung cellphone nyo, kahit hindi nyo naman panoorin kasi yung lecture natin more on audio. Gumagamit lang tayo ng mga video para kahit papano hindi naman boring masyado na panoorin. Pero kahit halimbawa naguhugas kayo ng plato or may ginagawa kayo, pwede nyo namang i-run yung channel ko, yung YouTube channel ko, and then nakikinig lang kayo ng audio ko. Kahit papano, ganun pala yun. Yan. And then kapag ready na kayo na sumubok, yan, pabook lang po kayo. Kaya lang ang pagpapabook kasi talagang dapat agahan nyo po para kayo po ay maka-avail. Kasi nga po sa dami ng nagpapabook din. So, sa ngayon, habang ginagawa ko tong video, may available pa po tayong RTL na pang July 20. Bagamat may mga nagpapabook na, inaantay lang natin yung kanilang partial payment para sila ay ma-fully book na. Kasi yung mga nagpapabook na hindi pa po nag-partial ay kumbaga ang tawag natin dyan ay naka-pencil booking muna. Na anytime kapag may nagpabook at nag-partial na, yun po yung ating kinukonfirm. So sa ngayon may available pa po na pang July 20. And then meron po tayong kasunod na pang August 2. So, sana nabigyan ko na naman kayo ng idea, lalong-lalo na dun sa katanungan ni ma'am na hindi na po kailangang mag-train.
sa aming farm, pwede po mamasyal po kayo para makita nyo lang ng actual yung mga nakikita nyo sa video natin. Pero yung matutulog po doon, hindi na po kinakailangan. So far, wala pa naman pong natulog doon. Pwede siguro pinadala nila yung kanilang tauhan ng early in the morning, and then bandang hapon po, sinundo na rin po siya para mag-observe lang nung daily routine sa farm. Yung pagpapakain, pagpapainom, paglinis nung mga water trough, mga ganyan, pamumulot ng itlog, pagka-classify, yung mga ganun lang naman po yung mga basic dyan. Napaka-simple lang po ng pag-aalaga natin. Ayan. So, sana yun nga, nabigyan natin ng kasagutan yung katanungan. Kita-kita po ulit tayo sa mga susunod nating video. Maraming salamat po. Mabuhay po tayong lahat, and God bless.